Hello TopSpot members! So for today's video, tuturuan ko po sila kung paano mag-file ng ating RDOT or 7th day duty and yung ating mga holiday duty. So first, log in your ESS account. After logging in, hanapin natin si application and then click all, i-click natin si overtime. So sa ating mga 7th day duty and holiday duty, kung meron na po tayong time in and out from biometrics, and then kung meron na po tayong timekeeping or time in and out sa mga members na walang biometrics sa store or mga roving members, magpa-file pa po tayo ng overtime para basahin po yung ating mga 7th day duty and then holiday duties. So, sa overtime, click natin si New. Dito po sa applicable date, isa-select natin kung anong araw yung ating 7th day duty. So for example, for March 16 to 31 na cut-off, meron po akong 7th day duty ng March 22. So sa filing po ng 7th day duty natin, buong oras po ng ginuti natin. So for example, ako po ay jumuti from 8 a.m. hanggang 4 p.m. Meron po akong 8 hours shift. Dapat yun po ang magre-reflect sa ating applied hours. And then after that, itatype po natin yung reason and then remarks. Make sure lang po na meron tayong reason and remarks dahil hindi po tatanggapin ni system kung wala pong nakalagay dyan. So dito sa reason, specify lang natin na ito ay ating 7th day duty. And then sa remarks, ilalagay natin dito kung anong store po tayo nag-duty. After that, click natin si Submit. So kung tayo naman po ay merong overtime during 7th day duty natin, actual timeout po ang ilalagay natin. So for example, ako po ay jumuti from 8 a.m. hanggang 8 p.m. So dapat po, kasama po ang inyong overtime hours sa i-a-apply natin. So again, maglagay lang po tayo ng reason and then remarks. After that, click natin si Submit. So kung tayo naman po ay may duty during holiday, for example, April 1, magpa-file pa din po tayo ng overtime application. Kagaya po ng ating 7th day duty, ang filing po sa overtime ng holiday duty natin is buong oras po ng ating pinasok. So for example, nung April 1 po, which is legal holiday, nag-duty po ako ng 8 hours. And then, dito po sa reason and then sa remarks, mag-specify po tayo ng ating reason and remarks. So sa remarks, maglalagay lang po tayo kung saan po tayo nag-duty. After that, click po natin si Submit. So kung meron naman po tayong overtime, kung ano po yung actual timeout natin. So kasama po dapat yung ating overtime hours. So for example, ako po ay nag-duty from 8 a.m. to 11 p.m. Yun po ang ilalagay natin for timeout. So again, maglagay ng reason and then remarks. After that, click natin si Submit. So kung tayo naman po ay merong 7th day duty or holiday duty na graveyard shift, kung ano po yung ating date in, yun po ang ating i-a-apply. So for example, nung April 1, which is legal holiday, ako po ay jumuti ng 10 p.m. hanggang 6 a.m. So para basahin po yung aking
legal holiday duty, ako po ay mag-file sa overtime ng holiday duty ko. So, again, buong oras po ng ginuti ko ang aking i-apply. After that, magsa-state lang po tayo ng ating reason and then remarks. Then, click yung submit. Kung meron naman po tayong overtime during legal holiday and then graveyard shift, kung ano po yung ating actual timeout, yun po ang ating ilalagay. So, kung tayo ay nag-extend hanggang 10 a.m., yun po ang ating ilalagay. So, make sure lang po na meron tayong reason and remarks and then click natin si submit.